ayaw ko talaga. Ba't gusto ng Panginoon? Gusto ng Panginoon. Nagtatago ako. Pero ngayon, medyo obedient. Amen. Kaya this is my first time talaga na mag-share ng Word of God. Amen. Kasi, alam niyo, kasi ako mahihayin ako talaga. Mahihayin talaga ako. So, pero dahil binigay sa akin itong topic na ito is about living in righteousness. So, hindi na tayo nakatanggi guys. Alam mo, Pagtanggal ng kaba. pagkahulag. Nahulog si Mahal. So, Nahulog na si ayaw Baik. talaga siyang tanggapin. Kasi, yun na nga matyayin ako. Pero, minsan, subukan din natin. I-share natin yung kung ano yung natutunan natin sa Panginoon. So, bago ang lahat, basahin po muna natin yung verse na ibinigay sa akin is in 1 John chapter 3. May mga Bible tayo. Basahin po natin sa mula ang liliit yung Bible ko guys. 1 John chapter 1 John 3 verses 1 to 10. Basahin po natin. How great is the love of the Father has loved us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, Dear friends, how maliliit talaga yung Bible. Ito malaki ate. Ito. Malaki ito eh. First Dear John. friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins. And in Him, He is no sin. Chapter 6, verse 6. No one who lives in Him keeps on sinning. No one continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as He is righteous. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. Manalangin po tayo. Hallelujah, Father God. Thank you once again, O God, sa araw na ito na sa time na ito, Lord God, na aming pong pag-aaralan ng iyong pong mga salita, na siya po ang aming Lord, panangga, O Lord God, sa aming pong buhay. Siya po ang aming Lord God, yung aming pong mapa sa aming pong buhay, Lord God. Lord, buksan po ang aming spiritual eyes, spiritual ears, O Lord God, ng aming pong maintindihan ang mga salita mo. Salamat, Ama, sa kagumpayanan yung pong gawain sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Dito po guys is sa 1 John 1, 1 John 3, 1 to 10 is yung sabi niya dito, ano na nila? Sabi niya, sinulat ito ni John kasi
para pabulaanan yung mga believers noon na kagaya natin noong unang panahon ba. So, sabi niya dito is, the elder John wrote this letter to refute pabulaanan daw yung mga tao noon na huwag maniniwala sa mga false teaching ng mga Gnosticism. Ano ba yun? Yung mga parang naniniwala sa dalawang Diyos ba naman. So, promoting that you are still continuous healing even though you are a Christian. Yung Kristiyano ka na nga, naniniwala ka pa na okay lang magkasala, gano'n. So, yun po yung tinuturo ni John noon sa mga Kristiyano at saka para ipa-remind ko sa kanila na yung assurance na yung to remind them of their assurance of what they have in Christ, yung kung ano po yung meron tayo sa Panginoong Kristo. John wrote this to the Christian in his time to assure them the right teaching of the Bible and the counteract to the false teaching. Ayun, para pinaliwanag sa kanila yung tama pong katuruan sa Bible na ayun po. The word righteousness means that God always act in accordance with what is right and is himself the final standard of the right. Ayun, yung si Panginoon sa Kristo po yung ano talaga yung ano ba tawag doon? Yung standard ni Jesus Kristo ang dapat natin tularan. Ayun po. That God is the will not submit to any other standard, for He himself is the final standard of what is right. Ayun. Yun na nga, si Jesus Christ po talaga yung kailangan titignan natin sa ating buhay Kristiyano para hindi tayo yung isang tinitignan kong example dito is yung parang Kristiyano ka na nga tapos parang ginodiyos mo pa yung pera. Parang yung ganun ba? Yung pera is hindi po masama kasi kailangan po natin yung masama. Pero the love of money is iba na yun kasi parang ginodiyos mo na yung pera. Ganon. Yung kahit makagawa ka ng masama, magkapera ka lang, yung mga ganun bagay. So, yun po yung para sa aking understanding. Let us look how John present his teaching on how to remain their faith in God. Ayun po. Tatlo po yung dito. Yung sinabi niya na paraan kung paano tayo mananatili sa ating faith sa ating Panginoon. Paniniwala natin sa Panginoon. So, ito, number 1 is sabi niya is remember your position. Ano ba yung position natin sa Panginoon? Sa verse, nabasa natin kanina sa verse 1 to 3. So, dito si John reminded them that God's love is great and that how His love lavishes them. The word lavish means bountiful, yung bountiful, abundant, plenty. That God's love is abundant. Even though we sin before, kasi dati talaga pag panganak pa lang tayo, talaga minana na natin yung kasalanan, di ba? Naririnig na natin yan na we are sinners talaga. So, He will still accept you and show His abundant love to you. Grabe talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi nga ni Pastor nung pumunta siya dito, di ba? Yung pagmamahal ng Diyos is kagaya ng agat na kahit maraming is kaya niyang i-contain. Like, yung pagmamahal niya is like this. Walang katapusan. It's unfathomable, guys. So, John keeps on reminding them that they are children of God. Yun yung posisyon natin sa Panginoon, we are children of God. So, alam niyo ba kasi yung religion talaga namin before is so, dati, may nakikita ko, sabi ko, ang paniniwala ko, anak tayo ng Diyos, sabi ko. Tapos mayroon akong kakilala, simba ng simba, pero yung ugali, grabe. Hindi mo maano. Tapos meron naman akong isang kakilala na hindi nagsisimba, pero hindi bakit. Sabi ko, sino yung anak ng Diyos doon? Sabi ko, sino kaya? Siya, simba ng simba, parang wala namang Tapos nung isa naman, hindi nagsisimba. So, nung hindi pa ako Kristiyano talaga, ang alam kong anak ng Diyos doon is yung mabait. So, nung naging Kristiyano na ako, hindi pala, dalawa pala sila, hindi sila anak ng Diyos. Kasi,
Sabi sa 1 John 1, ay sa John 1:12, sabi niya. Sabi sa John Sino man 1:12. tumanggap at nanalid. Inano ko na yun eh. Sa John 1:12, sabi niya is, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Ito po pala yung birth certificate natin para masasabi natin na tayo ay anak ng Diyos. Kailangan po natin na maniwala sa Panginoon. Panginoon na ibinigay niya yung anak niya para mamatay, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, para maging anak tayo ng Diyos. Ayun, doon ko naintindihan na, kaya pala, pagka tumatanggap tayo sa Panginoon, nagpapray tayo na, Lord, tinatanggap kita, yung mga ganun-ganun ba, nung una, parang tinutularan ko lang yung mga pastor mo, pero wala akong naintindihan kung ano, yun pala yung spiritual birth na. Kasi, so tatlo yung birthday natin. May birthday tayo ng natural birth, may spiritual birth, so, doon kaya pag nag-aaral pala tayo ng Bible, doon natin naiintindihan na, kaya pala anak ako ng Diyos kasi binanggap ko siya na maging aking ama, gano'n. So, kaya mahalaga talaga na magbasa tayo, pero minsan ang dami nating ang dami nating alibay. So, ayan na nga, children of God. And that we will be like Him in speech, in action, in love, etc. If children of God acts as children of God. Ayun, para masasabi na anak tayo ng Diyos, nakikita yan sa ating mga ginagawa. Ganun, di ba? Kahit sa mga barangay natin, ay, anak ni Juan yan. Di ba ganon? Kung luko-luko ka, alam nila, ay, anak ni ano yan. Parang ganon ba? So, yung identity natin minsan is identisado ng ating mga tatay. So, ayun, kaya parang imitator tayo ng ating mga ama ba. So number 2 here is knowing God's promise. God sent Jesus to the world to take away our sins. This is His promise to those who follow Christ. When you say that you are His child, then you must not sin. Living in sin as what the Gnostics believes in. For them, living in sin is a part only of the body. O, tingnan nyo, yung sabi niya, yung part only of the body, not the soul. That is why they promote to sin. O, tingnan mo, Kristiyano na sila, pero sino-promote pa yung ano. But what God's promise is when He sent Jesus and died on the cross, He take away our sins. So, therefore, sinning is not an option for the children of God. But rather, you must live righteously, for God is righteous. Ayun. Kailangan pala pag Kristiyano na tayo is iwasan na natin yung mga pagkakasala. Ganon. So, ito yung sabi nga niya is, di ba sa John 3:16, alam na natin yun yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ayun, yung promise ni Lord na magkakaroon tayo ng everlasting life. And number 3 po is submit to God's power. Ayan. John encouraged them that their body must be submitted to God also. Not only to the soul, but the whole. John says in verse 9, no one is born of God will continue to sin, living in sin, because God's sins remains in him. When the Christian do what is right, he shows that he is God's child. Kaya pag mabuti talaga yung ginagawa natin is parang inaano natin yung ano ng ating Panginoon, yung character ng Panginoon. God is being glorified. Ayan, nag-glorified yung ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa. Ganun. Hindi lang sa, di ba hindi lang sa ating mga awitin, sa ating mga prayers, but lahat po ng ating ginagawa is, pag mabuti is, nag-glorified ang Panginoon. But if
not, you are showing that you are not a child of God. No? Ganun pala yun, di ba? Pagka maaano tayo sa ating mga pinagagawa is hindi nag-glorify ang Panginoon. Nalulungkot siya. So, ayun nga po guys, yung sa aral kung paano maging mamuhay ng righteous na kagaya ni Jesucristo. So, that is the final standard. Iba kasi yung standard ng tao sa standard ng Panginoon. So, minsan, nahihirapan tayo na i-imitate yung character ni Jesucristo. But, day by day, day by day sa ating pagbabasa na Bible is Iyak ako. Kasi, experience ko kasi yan. Nung wala pa akong knowledge about sa Bible. Grabe talaga. Puro, kasi alam nyo, nung bata-bata pa ako, marami akong na-experience na hindi dapat ma-experience pa ng bata. Parang dumaan ako sa mahirap na sitwasyon. Kaya nung lumaki na ako, parang marami akong hinanap sa buhay. Ganun. Bata pa lang ako is umalis na ako sa bahay, nagtrabaho, para makapag-aral, ganun. Tapos, sa tita ako tumira, parang yung tita ko is hindi siya mabuting puro mga negative pa. Kaya parang sa isip ko is puro negative yung naipasok ko. Kasi pag bata tayo, di ba, kung ano yung natin sa environment natin, yung mga adapt natin. But then nung nakilala ko si Jesucristo, hindi yung tipo ako ginago. So, yung Kaya mo yan, to God. Glory to God. Kaya mo yan. ito yung yung gusto kong i-share ngayon. Paano natin i-apply pa ito sa ating buhay, lalo na sa sitwasyon natin. Grabe yung mga amo, di ba? Grabe yung trabaho, pagod ang katawan, pagod ang utak. So, paano ba natin i-apply ito sa ating mga buhay? So, ang mai-share ko lang guys is, dati is, nung hindi talaga ako nakakilala sa Panginoon, kasi dito na rin ako talaga nakakilala Amen. sa Panginoon. Amen. Na laman kung ano yung mga laman ng Bible, siya na din ang aking naging parang mapa. Parang saan minsan nga sabi nila, para kang ano ba yan? Para ka ng sira-sira, kinakausap mo yung sarili mo. Pero hindi talaga ako yung kinakausap mo yan, si Lord yung Amen. kasi habang naglalakad ka, hindi lang naman yung yung nanalangin ka is yung punta ka talaga. Sinasabi nila na kailangan meron yun yung anong tawag doon, yung intimate na pag-pray. Pero pag busy ka, pwede rin habang naglalakad, Lord, habang gano'n, Lord, kapagod naman, hindi naman strength, yung mga ganun pa. Tapos, nung unang-una kong amo, grabe din yung amo ko. Alam nyo ba na ang ibinibigay lang sa akin na pagkain yung gusto at saka yung ulo na wala ng laman. Grabe, tapos wala akong susi, may kwarto nga ako, walang pagkain, gano'n. So, nung unang-una talaga parang kung wala kang nakapitan, baka hindi mo alam kung saan ka mapupunta. So, doon ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi siya yung aking naging lakas, siya yung nagturo sa akin na paano makisama sa mga amo. Alam niyo, naranasan ko pa yung pag naglilinis ako nagpapalit ako ng nagpapalit ng bedsheet, yung papalit ka ng bedsheet. Lord, i-bless mo naman yung mga amo ko, yung mga ganon. Para, syempre pagka yung amo, pag nabibless sila, parang yung blessing nila nakaano din sa'yo. Lord, sana yung yung mga ganun ba. So, yung isip natin, pag nagbabasa tayo talaga ng Bible is, yung dati na puro negative, yung mga ganun is, pinapalitan niya ng positive kasi yung mga turo ng Panginoon sa Bible is puro talaga siya positive. So, kaya, kung nahihirapan ka, sabi nga niya, pag nahihirapan ka daw, come to me, all you have worry and burden, and I will give you rest. Ganun. So, dito tayo sa Panginoon, gano'n, tapos, pagkulang ng strength, sa Philippians 4:13, yung mga ganun, walang pera, Philippians 4:19, yung mga ganun, kailangan
may mga quote din tayo na minimemorize minsan kasi pag wala ka talaga makapitan doon ka kumakapit eh sa mga ano, mga word ni Lord na alam mo. Kaso kung wala kang alam na ano na verse, wala ka talagang ano. Di ba? So, ayun po, kailangan ko kahit wala tayong ayun po, living in righteousness, kahit hindi walang mata na nakakitingin sa atin, pilitin natin gawin yung tama kasi si Lord ang magre-reward po sa atin. Ganun. Yung iniisip mo na kahit walang CCTV sa bahay, si Lord nakatingin lagi sa atin. Kaya honesty is the best policy. Diba? Yan. Kasi alam nyo ba, may naalala ko nung first kong dating dito, 2001, wala pang, hindi pa uso ang cellphone at saka mga CCTV noon. Tapos yung amo ko, bago pa lang ako, pag umaalis yan, sinasabi niya sa akin, linisin mo yung ito. May sinasabi siyang linisin, gano'n. Tapos, syempre linilinis ko kasi bago pa ako nagpapakita ng bilas, di ba? Tapos, one time, nakita ko bakit may lipstick. Alam niyo ba yung mga amo natin? Ano din eh, mga pinidad minsan eh. Para malaman niya, nalilinis ko talaga yun, nilalagyan pala ng marka. Kaya, pag yung earthly master natin may sinabi sa atin, kailangan sundin natin na para bang may CCTV lagi. Kasi si Lord talaga nakikita yung ginagawa natin if we are honest or gano'n. So, yun lamang po yung may share ko sa araw na ito. Salamat po, baka may idagdag ko si Pastor. Praise the Lord. Amen. Ang ganda ng topic. Akala ko 1 John 1 John 3, 1 to 10, living in righteousness. Kasi dati, tayo naman ay hindi naman righteous. Nung hindi pa natin nakilala ang Panginoong Hesus. Hindi po ba? So, ina-highlight ko dito yung transformation, yung pagbabago po natin. Amen? Sabi niya po doon kanina, verse John 1:12, ang sino mang tumanggap at nanalig ay binigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Nung tinanggap na natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at nakapagligtas ng ating mga buhay, we are now living in righteousness. Nabago na po lahat. Ayaw na po natin yung mga dati nating pagkatao. Kasi siyempre, pag hindi pa natin nakilala ang Panginoon bilang sariling Diyos at nakapagligtas ng ating buhay, marami talaga tayong akala natin yung mga ginagawa natin ay tama. Pero tandaan po natin, lahat ng akala po natin ay walang tumatama kung wala po sa atin talaga ang Panginoong Yesus. Amen? Pero lagi po natin tatandaan na ang Diyos ay napakabuti. Amen? God will make a way para makilala natin siya sa tamang kaparaanan, biblikang kaparaanan. Kaya nga po tayo ay nagkakilala, nagkakasama-sama dito para magpalakasan, mag-aral ng kanyang salita. Nung nalaman natin na, nung nakilala natin ang Panginoon, we are now living in righteousness. Ayaw na natin yung dati. Sabi nga na ating Pinky, sa trabaho natin, sa mga amo natin, kapag kahit hindi nila tayo nakikita, ginagawa natin ng mabuti, ng maayos. Bakit? Kasi nakikita yung Christ-likeness. Nabubuhay tayo na parang ang Panginoong Yesu Cristo. Amen? Sabi niya nga doon, how good and how pleasant it is. Sabi niya, all things work together for good. Amen? For good, ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, may nakakakita man o wala, puro good. Puro good. Amen? Ang ginagawa po natin. Mabuti po yung ginagawa po natin. Amen? Ito, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas, dati kasi nabanggit na yung citizenship, tatlong citizenship, sabi niya kaya. Now we are now sonship, anak na po tayo ng Lord. Amen? Kaya yung ginagawa na natin ay puro mabubuti, sonship na tayo. Amen?
bilang sonship of God o children of God, nandoon na yung, kasi pagkasarado po kasi yung Bible, hindi natin alam hindi natin malalaman ang salita ng Lord. Naglalaan talaga tayo ng pagbabasa. Amen, meron tayong oras na pagbabasa ng salita ng Lord, at kapag ating binabasa, ay, ganito pala, doon nababago yung uga-ugali po natin. Amen. Dati tamad tayong manalangin. Minsan kasi, saka lang tayo nananalangin kapag may problema. Lord, bakit nangyari ito? Lord, tulungan mo naman ako, Lord. Ganun. Pero nung nasolve na yung problema natin, nakalimutan na natin si Lord. Kahit gaano tayo mga kapatid bilang mga Kristiyano, kahit gaano tayo mag-busy sa ating mga trabaho, maglaan talaga tayo ng oras ng pakikipagnilig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Sabi nga ni Ate Pinky, memorize the word. Ang dami niyang memory verse, Philippians 4:13, John 3:16. Andun na yan, nakikita talaga yung Christ likeness natin, yung sonship. Bilang sonship, si Lord na lang yung laman ng isip. Habang nagtatrabaho tayo, naglilinis tayo ng bahay, oh, we bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Psalms 103. Yung mga ganun, yung nakapot ko na, yung mga salita. Bilang